Sabi nila ang pag-ibig ay parang pagtatayo ng isang bahay. Kailangan ng matibay na pundasyon, matinding tiyaga at higit sa lahat, isang taong handang magsakripisyo para mabuo ang mga pangarap. 12 taon. 12 taon kong ibinigay ang lahat. Ibinenta ko ang huling piraso ng lupa na pamana ni tatay. Tinalikuran ko ang pagkakataong makapag-abroad at pinudpud ko ang aking mga daliri sa pananahi sa Pampanga para lang matustusan ang pag-aaral ni Adrian. Para lang maging ganap siyang arkitekto. Akala ko kapag narating na namin ang rurok ng tagumpay, ako ang unang yayakapin niya. Akala ko sa dulo ng lahat ng hirap, meron kaming tahanang puno ng pasasalamat at katapatan. Pero mali pala ako. Dahil noong sandaling naging tanyag na siya nung kumikinang na ang pangalan niya sa ilalim ng mga ilaw ng Maynila, ang unang ginawa niya ay ang ikahiya ako. Ang unang ginawa niya ay ang ituring akong isang basahan na mansa sa kanyang marangyang buhay. Ibigay mo na sa akin ang mga papeles, Camille. You don't belong in itong mundo anymore. You're just a simple seamstress, and me? I'm the face of this company now. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa lugar na hindi ka naman kailangan. Nakakahiya. Ang mga salitang iyon ay parang mga hollow blocks na bumagsak sa aking dibdib. Masakit. Sobrang sakit na kahit ang pag-inga ay nakakalimutan ko na. Ang taong binuo ko, ang taong pinuhunan ko ng buong buhay ko ay siya ring taong wawasak sa akin nang walang kaba-kaba. Pero ang hindi alam ni Adrian, kung ako ang nagpatayo ng pundasyon ng kanyang tagumpay, ako rin ang may alam kung saan ang mga bitak nito. Kung kaya niyang burahin ang pangalan ko sa kanyang buhay, kaya ako ring gibain ang palasyong itinayo niya sa ibabaw ng aking mga luha. Hindi ako lalaban sa pamamagitan ng pagsusumamo. Lalaban ako bilang isang babaeng marangal, isang ina, at isang arhitekto ng sarili kong kapalaran. Ngayon, sisimulan na natin ang kwento. Ang kwento ng aking pagbangon at ang kanyang paniningil. To the woman who gave me the wings to fly, the one who saw the potential in me when no one else did, Celine Araneta, this success is for you. Ang boses ni Adrian ay umalingaw-ngaw sa buong grand ballroom ng hotel, kasabay ng masigabong palakpakan ng mga elite sa Manila. Nakatayo ako sa isang madilim na sulok-hawak, ang isang baso ng champagne na nanginginig sa aking kamay. Ang bawat salita niya ay parang isang matalim na bubog na direktang tumatama sa aking puso. Inayos ko ang suot kong bestida, isang simpleng asul na dress na tinahi ko pa noong huling taon namin sa Pampanga. Iyon ang lucky dress ko, ang suot ko noong makuha namin ang unang maliit na project ng aming kumpanya. Akala ko ngayong ika-12 anibersaryo ng aming pagsasama at paglulunsad ng bagong mukha ng Villarreal Designs, ito ang simbolo ng aming simula. Pero sa paningin ni Adrian, mukha lang akong mansa sa gitna ng karangyaan. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Gusto kong sumigaw, gusto kong itanong kung nasaan ako sa mga salitang iyon. Nasaan ang Camille na nagbenta ng lupa ng ama niya para lang may pambayad siya sa tuition? Nasaan ang Camille na nagputpod ng daliri sa pananahi hanggang madaling araw para lang may pampuhunan siya sa unang laptop niya? Mommy, why is Daddy holding that lady's hand? Bulong ni Bea ang 11 taong gulang naming anak. Hinigpitan ko ang hawak sa balikat niya. Nakita ko rin ang nakita niya. Sa gitna ng stage, dahan-dahang hinawakan ni Adrian ang bewang ni Celine Araneta. Ang ngiti ni Adrian ay puro ng paghanga, isang klase ng tingin na matagal na niyang hindi ibinibigay sa akin. Si Celine sa kanyang suot na designer gown na kumikinang sa ilalim ng chandelier ay mukhang isang reyna. At ako ang anino na pilit nilang itinatago. Stay here, B. Huwag kang aalis, sabi ko sa boses na pilit kong pinapatatag kahit na parang guguho na ang mundo ko. Naglakad ako palapit sa kanila pagkatapos ng speech. Gusto ko lang marinig mula sa kanya. Gusto kong makita kung may natitira pa bang hiya sa mga mata niya. Pero bago pa ako makalapit, hinarang na ako ni Lola Berta ang diyanan ko. Suot niya ang mga alahas na binili ni Adrian noong nakaraang buwan, mga alahas na akala ko ay investment para sa kumpanya. Camille, saan ka pupunta? Nakikita mo namang kausap ni Adrian ang mga big-time investors, di ba? Huwag kang umeksena rito. Tignan mo nga, yang suot mo, mukha kang katulong na nakalusot sa party. Nakakahiya ka pabulong pero madiin na sabi ni Lola Berta.
Nanay Ani, bersaryo rin namin ito. 12 taon na kami ni Adrian. Sagot ko. Ramdam ko ang init ng luha na nagbabadyang pumatak. 12 taon na. Paghihirap yon ang gusto mong ipaalala sa kanya. Camille architect na ang anak ko. He belongs to the high society now. Kung gusto mo talagang makatulong sa kanya, manatili ka na lang sa backroom at asikasuhin ang catering. Dun ka bagay, sabay talikod niya sa akin. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang bawat hininga ko ay may kasamang hapdi. Hindi ko na namalayan na nakalapit na pala si Adrian sa akin dala ang amoy ng mamahaling pabango na hindi ako ang bumili. Camille, I told you to stay in the VIP lounge. Bakit ka lumabas? And what is that dress? God, it looks so cheap. Boses niya, na puno ng iritasyon, walang bakas ng pag-ibig. Cheap, Adrian, ito ang suot ko noong sinabi mong ako ang pundasyon ng buhay mo. Ito ang suot ko noong nanghako ka na hinding-hinding mo ako ikakahiya kahit gaano pa tayo kayaman. Pabulong kong sagot ang boses ko ay nanginginig sa sobrang uwatong na loob na tila kinalimutan na niya. Numisi siya isang nising puno ng pangungutya. That was before Camille. People change, projects change. This world requires class, something you will never have. Please, just go home. I'll send a grab for you and B. May important dinner pa kami ni Celine. Tinalikuran niya ako para balikan si Celine na naghihintay sa kanya. Nakita ko ang panandaliang sulyap ni Celine sa akin, isang sulyap ng tagumpay at pagkaawa. Doon sa gitna ng masayang musika at tawanan, naramdaman ko ang unti-unting pagkamatay ng Camille na marunong magtiwala. Nakalimutan ko ang lahat. Ang pagod, ang sakripisyo, ang mga pangarap na binuo namin sa maliit na kwarto sa Pampanga. Lahat yon ay tila naging abo sa isang saglit. Hindi ako umiyak sa harap nila. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahang makita akong durog. Dali-dali akong pumunta sa holding room kung saan naroon ang mga gamit ni Adrian. Ang kamay ko ay parang may sariling isip habang hinahalongkat ang kanyang briefcase. Gusto kong may mahanap na magpapatunay na nagkakamali lang ako. Pero sa loob ng isang blue folder, nakita ko ang isang dokumento. Hingal na hingal ako habang binabasa ang mga kataga Transfer of Rights and Assets. Ang lahat ng ari-ariya ng Villarreal Designs, ang kumpanyang itinayo ko kasama niya, ay unti-unti nang inililipat sa isang bagong korporasyon sa ilalim ng pangalan ni Celine Araneta. At ang mas masakit, ang mga utang na ginamit para sa expansion ay nananatili sa lumang kumpanya. Ang kumpanyang ang tanging may-ari na nakapirma ay ako. Naramdaman ko ang panlalamig ng buong katawan ko. Hindi lang niya ako ipinagpalit sa ibang babae. Pinaplano niya akong ibaon sa utang habang siya ay nagsisimula ng bagong buhay na kasama ang iba. Mama, bakit ka po umiiyak? Nilinggon ko si Bea na nakatayo sa pinto. Pinunasan ko ang aking pisngi at hinarap ang aking anak. Sa sandaling iyon ang sakit ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi ako umiiyak, anak. May napuling lang si Mama, sabi ko habang isinisilid ang isang kopya ng dokumento sa aking bag. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang kaisa-isang tao na alam kong hindi ako tatalikuran. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay matigas na parang simento. Mang Tomas, ihanda mo ang mga tauhan sa site. Huwag kayong papayag na may mailabas na kahit anong kagamitan bukas ng umaga. May kailangan tayong ayusin. Lumingon ako sa huling pagkakataon sa ballroom. Nakita ko si Adrian na tumatawa habang kausap ang mga mayayaman. Sige Adrian, tumawa ka lang. Dahil ang bahay na itinayo mo sa kasinungalingan ako mismo ang gigiba. Maaga pa lang ay gising na ako, pero ang katawan ko ay parang binagsakan ng isang toneladang semento. Hindi ako nakatulog. Paano ako makakatulog kung ang bawat pagpikit ng aking mga mata ang nakikita ko ay ang mukha ni Adrian habang nakatitig kay Celine? Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang babala na ang buhay na binuo ko sa loob ng 2 taon, ay isa lamang palang malaking ilusyon. Nasa kusina ako, gumagawa ng kape habang nanginginig ang aking mga kamay. Narinig ko ang mabibigat na yabag ni Adrian pababa ng hagdan. Amoy alak pa rin siya, halo ng mamahaling pabango na hindi pamilyar sa aking pang-amoy. Hindi niya ako tinignan. Dumiretso siya sa ref at kumuha ng malamig na tubig. Adrian, kailangan nating mag-usap.
Mahina akong sabi, pilit na pinapakalma ang aking boses. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng iritasyon. Camille, not now. I have a hangover and a very important meeting with the board at 10 a.m. Huwag mo akong simulan sa mga drama mo. Drama? Adrian, iniwan mo kami ng anak mo sa party kagabi? Ipinahiya mo ako sa harap ng lahat. At iyong tungkol sa kumpanya, anong ibig sabihin ng mga dokumentong nakita ko? Biglang tumigas ang kanyang anyo. Inilapag niya ang baso ng malakas sa counter-sapat na para mapatalon ako sa gulat. You went through my things. How many times do I have to tell you to stay out of my office? Wala kang alam sa negosyo, Camille. You're just a seamstress from Pampanga. Ang alam mo lang ay manahi at magluto. Leave the corporate decisions to me. Boses niya na umaalingaw. Ngaw sa kusina, puno ng pagka-arogante, pero ako ang nakapirma sa mga utang, Adrian. Ako ang nakapangalan sa mga loan na ginagamit niyo para sa expansion. Karapatan kong malaman. Insecure ka lang, Camille. Putol ya sa akin. Insecure ka kay Celine dahil siya naiintindihan niya ang vision ko. Siya kaya niya akong samahan sa mga matataas na lugar, habang ikaw masaya ka na sa mga mumurahing tela mo. Itong ginagawa ko para ito sa inyo ni Bea. Pero kung ganyan ka ka-toxic, baka tama nga sila, na ikaw ang pabigat sa karir ko. Ang mga salita niya ay parang mga sampal na sunod-sunod na tumama sa aking mukha. Pabigat. Yun palang tingin niya sa akin pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko. Eksako namang pumasok si Lola Berta sa kusina, suot pa rin ang kanyang mapanuring tingin. Tama ang anak ko, Camille. Napaka-ungrateful mo naman sa bati, Lola Berta, habang nagtitimpla ng sarili niyang tsaa. Tignan mo itong bahay na tinitirhan mo. Tignan mo ang mga gamit mo. Lahat yan galing sa pawis ni Adrian. Sa halip na magpasalamat ka na hindi ka na nagdidildil ng asin sa probinsya, binibibyan mo pa siya ng sakit ng ulo. Nanay, alam niyo po ang totoo. Alam niyo kung paano kami nagsimula? Sagot ko, ramdam ko ang pait sa aking lalamunan. Nagsimula iyon ay noon. Ang utang na loob ay may expiration date rin, Camille. Huwag mo isumbat ang nakaraan para itali ang anak ko sa isang buhay na hindi na niya level. Kung mahal mo talaga si Adrian, matuto kang manahimik at tanggapin kung ano ang ibinibigay niya sa'yo. Huwag kang ambisyosa. Nanikip ang dibdib ko. Ito ang pamilyang itinuring ko na akin. Ito ang mga taong pinagsilbihan ko ng higit pa sa aking sarili. Habang papaalis si Adrian, kinuha niya ang kanyang jacket sa sofa. May nalaglag na maliit na papel mula sa bulsa nito. Hindi nila napansin. Nang makaalis na sila, dahan-dahan ko itong pinulot. Isang receipt mula sa isang mamahaling jewelry store sa Makati. 1 diamond necklace, 450,000 pesos. At ang nakalagay na pangalan sa customer's copy, Celine Araneta. Napaupo ako sa sahig. Ang papel ay lukot na sa aking kamao. Ang perang ginagamit niya para sa mga alahas ng kanyang kabit ay galing sa loan na ako ang guarantor. Pinapatay niya ako ng dahan-dahan habang ginagamit ang sarili kong mga kamay. Hindi pa ako nakakabangon nang biglang tumunog ang aking cellphone. Tawag mula sa school ni Bea. Hello? Si Mrs. Navarro? Po ba ito? Kailangan niyo pong pumunta rito sa guidance office. Ang anak niyo pong si Bea, nakipag-away po siya. Sinaktan niya ang isa niyang classmate. Agad akong tumayo, kinalimutan ang sariling sakit. Pagdating ko sa school, nakita ko si Bea na nakayuko. Ang kanyang kamao ay nakakuyom pa rin habang umiiyak. Ang kabilang bata ay may pasa sa pisngi at sumisigaw ang nanay nito. Ano bang klaseng pagpapalaki ang ginagawa niyo rito? Sabi ng anak ko, ang batang ito ay anak lang daw ng isang kabit pundasyon, na ang tatay niya ay may ibang pamilya na sigaw ng nanay ng kabilang bata. Nanginig ang buong katawan ko, pati ang anak ko hindi nakaligtas sa dumi ng ginagawa ni Adrian. Bea, bakit mo ginawa yun? Tanong ko habang nilalapitan siya. Inangat ni Bea ang kanyang muka. Ang mga mata niya ay puno ng galit at sakit na hindi dapat nararamdaman ng isang bata. Kasi sabi nila hindi mo daw tayo mahal ni Papa. Sabi nila, kaya lang daw tayo mayaman kasi binibenta ka ni Papa sa ibang babae. Sinungaling sila, di ba ma? Sinungaling si Papa. Hinigpitan ko ang yakap kay Bea. Sa bawat hikbi ng anak ko, naramdaman ko ang pagkabuo ng isang bagong Camille. Ang Camille na marunong ng lumaban. Ang Camille na hindi napapayag na tapakan ang kanyang dignidad. Inilabas ko ang aking cellphone at nag-text kay Mang Tomas. Lang Tomas,
ituloy natin ang plano. Ibigay mo sa akin ang lahat ng kopya ng substandard materials na ini-order ni Adrian para sa project sa Manila. Na yun na. Kung gusto ni Adrian ng digmaan, ibibigay ko sa kanya. Pero hindi sa parang inaasahan niya. Hindi ako iiyak sa harap niya. Hindi ako magmamakaawa. Gagawin ko ang lahat para protektahan si Bea kahit ibig sabihin nito ay ang pagbagsak ng imperyong binuo ko para sa isang taong hindi karapat-dapat. Pag-uwi namin sa bahay, nadatnan ko si Adrian na nag-eempake ng maleta. Saan ka pupunta? Tanong ko, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. I'll be in Hong Kong for 3 days. Business trip with Celine. I mean, with the partners. Wag mo na akong i-check. At ayusin mo yung anak mo, napaka-bayolente. It's embarrassing, sabi niya nang hindi man lang tumitingin sa amin. Lumingon siya sa akin bago lumabas ng pinto. By the way, Camille, I left some documents on the table. Pirmahan mo na. It's for the new loan. Kailangan natin yan para sa project. Wag mo nang basahin, hindi mo rin maiintindihan. Napatingin ako sa mga papel sa mesa. Pagkatapos ay tinignan ko ang likod ni Adrian habang pasakay siya sa kanyang kotse. Kinuha ko ang ballpen pero hindi ko pinirmahan ang dokumento. Sa halip, isinulat ko ang isang maikling mensahe sa unang pahina. The foundation is cracked, Adrian, and I am the only one who knows how to make it crumble. Inilagay ko ang papel sa loob ng isang envelope at iniwan sa tapat ng pinto ni Lola Berta. Alam kong babasahin niya yon. Gusto kong maramdaman nila ang unang kaba. Dahil bukas hindi na ang Camille na masunurin ang haharap sa kanila. Ang amoy ng basa ng lupa at sariwang hangin ng Pampanga ay dapat sana'y nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Pero habang minamaneho ko ang lumang sasakyan patungo sa aming probinsya, ang tanging nararamdaman ko ay ang tila pagkirot ng bawat ugat sa aking katawan. Sa tabi ko, mahimbing na natutulog si Bea bakas pa rin, sa kanyang muka ang pagod mula sa iyak noong nakaraang araw. Ito ang lugar kung saan kami nagsimula. Dito sa mga kalsadang, ito kami ng arap ni Adrian habang magkahawak kamay na naglalakad pagkatapos ng klase. Noon, kontento na kami sa pangarap na magkaroon ng maliit na bahay at isang simpleng buhay. Hindi ko akalain na ang lupang naging saksi sa aming sumpaan ay magiging saksi rin sa aking pagkadurob. Pagdating namin sa lumang bahay ni tatay, sinalubong kami ng katahimikan. Ang sumay ko ang maliit na silid kung saan ako napuyat para tahiin ang kinabukasan ni Adrian ay puno na ng alikabok. Dahan-dahan akong umupo sa harap ng lumang sewing machine. Hinawakan ko ang gulong nito at tila narinig ko ang boses ni Adrian mula sa nakaraan. Camille, pangako balang araw ay hindi mo nakakailanganing manahi hanggang madaling araw. Igagawa kita ng pinakamagandang bahay sa Manila. Just trust me, love. Napapikit ako ng mariin. Ang mga pangakong iyon ay parang mga anay na unti-unting kinakain ng aking pagkatao. Walang luha ang kumatak dahil ang tuyong sakit sa aking lalamunan ay mas matindi pa sa anumang iyak. Nagpunta ako sa kwarto ni tatay para hanapin ang lumang titulo ng lupa. Gusto ko itong hawakan. Gusto kong maramdaman na meron pa akong natitirang sandigan. Pero pagbukas ko ng cabinet, ang maliit na metal box na pinagtataguan ko ng mga dokumento ay nakabukas na. Walang laman ang kahon. Ang titulo ng lupang ipinamana ni tatay ang tanging alaala niya. At ang lupang kinatatayuan ng bahay na ito ay wala na. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga palad. Kumaras ang tibok ng puso ko. Hinalungkat ko ang buong cabinet, ang bawat sulok ng kwarto hanggang sa makita ko ang isang pirasong papel na naiwan sa ilalim ng cabinet. Isang kopya ng Special Power of Attorney. Halos hindi ako makahinga habang binabasa ang nakasulat. Ang aking lagda, isang perpektong panggagaya sa aking pirma ay nakalagay doon. Binibigyan ko raw ng kapangyarihan si Adrian Villarreal na gamitin ang lupang ito bilang collateral para sa isang karagdagang loan sa bangko. At ang petsa ginawa ito noong nakaraang buwan lang. Noong gabi ring niregaluhan niya ako ng isang bulaklak para mag-celebrate daw ng aming tagumpay. Hayop ka, Adrian. Ang tanging naibulalas ko. Hindi lang niya ako niloko sa Manila. Ninakaw niya rin ang tanging bagay na nag-uugnay sa akin sa aking ama. Ginamit niya ang aking nakaraan para itaya sa kanyang ambisyosong kinabukasan na kasama ang ibang babae. Lumabas ako ng bahay at naglakad patungo sa puno ng sway sa likuran. Dito kami huling nag-usap bago kami lumuwas ng Manila 12 taon na ang nakakalipas.
Ang mga ukit ng aming pangalan sa puno ay malabo na tila ba pilit na binubura ng panahon. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Hello? Camille, si Mang Tomas ito? Ang boses ng matanda ay puno ng kaba. Nalaman ko po ang tungkol sa project sa Manila. Camille, hindi lang basta loan ang kinuha ni Adrian. Ang Celine Araneta na yan, balak nilang i-demolish ang buong barangay dito sa atin para gawing commercial complex. At ang lupang ginamit nilang pambayad sa permit, yun po ang lupang kinatatayuan ng bahay nyo. Nanlambot ang aking mga tuhod. Napasandal ako sa puno ng sway, ang boses ni Mang Tomas ay tila nanggagaling sa malayo. Anong sabi mo, Mang Tomas? Ang bahay namin ang bahay ni Tatay Opo, Camille? Kasama ang lupa nyo sa plano ni Selena ipasara at patayuan ng mall. Ginamit ni Adrian ang pirma mo para ibenta ang karapatan sa lupa nang hindi mo alam. Camille, kailangan mong kumilos. Sa susunod na linggo na ang pirmahan ng final demolition order. Isang matalim na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi sa gitna ng aking panging inig. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay biglang nag-iba ng anyo. Naging isa itong malamig at matigas na galit. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking binuo ko mula sa wala, ay hindi lang ako tinanggalan ng danggal bilang asawa. Tinanggalan niya rin ako ng karapatan sa sarili kong tahanan. Camille, ayos ka lang ba? Tanong ni Mang Tomas sa kabilang linya. Ayos lang ako, Mang Tomas. Sagot ko. Ang aking boses ay wala ng bakas ng emosyon. Salamat sa impormasyon. Huwag kang mag-alala. Walang bahay na gigibain sa lugar na ito. At walang Adrian Villarreal na mananatiling nakatayo kapag natapos na ang lahat ng ito. Binaba ko ang telepno. Tumingin ako sa langit ng Pampanga na nagsisimula ng dumilim. Ang bawat pangako, bawat sakripisyo at bawat patak ng pawis ko sa loob ng 12 taon ay gagamitin ko ngayon bilang bala. Babalik ako sa Manila. Pero hindi na bilang asawa ni Adrian na naghihintay sa uwi niya. Babalik ako bilang ang arhitektong wawasak sa lahat ng kasinungalingang itinayo niya. Hinarap ko ang aming lumang bahay. Sa bawat post at dingding nito, naramdaman ko ang presensya ni tatay. Takpasensya na po kung hinayaan kong saktan ako ng ganito katagal bulong ko. Pero pangako, ang lupang ito hinding-hindi nila makukuha. Sisiguraduhin kong sa bawat batong kinuha nila sa atin, doble ang ibabayad nila. Pumasok ako sa loob at sinimulang ipak ang aking mga kagamitan. Nakita ko ang isang lumang litrato namin ni Adrian na nakasabit sa pader. Kinuha ko ito, dahan-dahang tinanggal ang salamin at pinunit ang kanyang muka sa litrato. Hindi ko kailangan na luhang galing sa awa. Ang kailangan ko ay ang hustis, yang galing sa sarili kong kamay. Dahil sa larong ito, Adrian, hindi mo alam na ang tinanggalan mo ng lahat ay ang tanging taong may kakayahang bumawi ng lahat sayo. Ang Makati ay tila isang malaking gubat na mga gusaling gawa sa salamin at bakal malamig, matitigas at walang puso. Eksakto tulad ng babaeng nasa tuktok ng tureng ito. Nakatayo ako sa harap ng Araneta Tower, suot ang aking pinakamalinis na puting blusa at itim na slacks. Wala akong mamahaling alahas, wala akong designer bag, pero ang dala ko ay ang katotohanang sapat na para gumuho ang kumpanyang ito. Good morning, miss. Do you have an appointment with Miss Celine Araneta? Tanong ng security guard. Ang tingin niya ay mapanuri tila binabasa kung pasok ako sa standard ng gusaling ito. I'm Camille Navarro Villarreal. I'm here to see the woman who's trying to steal my life. Ang boses ko ay kalmado, pero may talim na hindi pwedeng baliwalain. Ma'am, wala po kayo sa schedule. You can't just go up to... Hindi ko na siya pinatapos. Naglakad ako ng diretsyo patungo sa elevator. Naramdaman ko ang pag-abol ng guard pero bago pa niya ako mahawakan, bumukas ang pinto ng elevator at lumabas ang isang babaeng tila galing sa cover ng isang fashion magazine. Si Celine Araneta. Ang bawat hakbang niya ay may tunog ng kapangyarihan. Nakita niya ako. Bahagyang tumigil ang kanyang paglakad, isang mapang-uyam na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi na kulay dugo. So the legal wife finally showed up, sabi ni Celine. Ang boses niya ay malambing pero nakakasuka. I heard you were in Pampanga crying over some provincial problems. Hindi ako napunta rito para makipagplastikan sa'yo. Celine, lumapit ako sa kanya, sapat na para maamoy ko ang kanyang mamahaling pabango. Nandito ako para sabihin sa'yo na alam ko ang ginagawa niyo ni Adrian.
ang lupa sa Pampanga, ang demolition plan sa Manila. Akala niyo ba ganun ako kadaling lokohin? Tumawa si Celine, isang tawang tila nang gagaling sa kailaliman ng kanyang kawalan ng konsensya. Camille, you're so traditional. Akala mo ba ang pirma sa papel ang nagpapatakbo sa mundo, no? It's power. It's vision. Adrian chose me because I can give him the world. You can only give him a cheap home and a past he wants to forget. Ang mundong ibinibigay mo sa kanya ay gawa sa nakaw na lupa at peking pirma Celine. Isang malakas na ihip ko lang babagsak ang toring ito. Sagot ko, hinarap ko siya ng walang kurap. Eksakto namang bumukas ang pinto ng main lobby at pumasok si Adrian. Nanigas siya nang makita kaming dalawa na magkaharap. Mabilis siyang lumapit, pero hindi sa akin, kundi kay Celine. Camille, what are you doing here? Sabi ko sa'yo, huwag kang gagawa ng eksena. Sigaw ni Adrian, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at hiya. Eksena, Adrian, ang asawa mo ako, pero nandito ka. Itinatago ang babaeng ito sa likod ng mga project na ako ang nagpondo. Enough, Camille, you're embarrassing yourself. Hinawakan ni Adrian ang braso ko ng madiin. Pilit akong hinihila palayo. Umuwi ka na. You look pathetic. Don't ruin this for me. Celine is the key to our future. Our future? Or your future, Adrian? Tanong ko habang pilit kong inaalis ang kamay niya. Alam ba ng partner mo na ginamit mo ang titulo ng lupa ni tatay nang walang pahintulot ko? Alam ba niya na bawat sentimong ginagastos niyo rito ay utang na nakapangalan sa akin? Napatigil si Adrian. Tumingin siya kay Celine na tila ba natatakot na mabuko ang kanyang mga sikreto. Ngunit si Celine ay nanatiling kalmado, tila ba lahat ng ito ay bahagi lang ng kanyang laro. Adrian, honey, please settle your domestic issues. We have a board meeting in 5 minutes. Sabi ni Celine, sabay talikod sa amin. Bago siya tuluyang pumasok sa elevator, lumingon siya sa akin at bumulong. Dignity doesn't pay the bills, Camille. Remember that. Naiwan kami ni Adrian sa lobby. Ang mga tao sa paligid ay nagsisimula na magbulungan. Camille, babalaan kita, bulong ni Adrian. Ang boses niya ay puno ng banta. Huwag mong susubukang harangan ang project na ito. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala kayong matutuluyan ni Bea. I can make your life a living hell. Ginawa mo na yan, Adrian. Matagal na sagot ko, seryoso ako nakatingin sa kanya mga mata. Pero tandaan mo ito. Ang arhitektong nagtayo sa'yo, siya ring arhitektong nakakaalam kung aling post ang dapat gibain para gumuho ang lahat. Enjoy your meeting. Dahil ito na ang huling beses na makakatapak ka sa gusaling ito ng may danggal. Tinalikuran ko siya at naglakad palabas. Naramdaman ko ang panlalambot ng aking mga tuhod paglabas ng gusali, pero hindi ako huminto. Pumunta ako sa isang malapit na coffee shop at binuksan ang aking laptop. May natanggap akong email mula kay Mang Tomas. Isang attachment na naglalaman ng mga litrato ng mga material sa construction site ni Celine. Mga kinakalawang na bakal substandard na semento at mga peking certification. Ngunit may isang detalye na nakakuha ng aking atensyon. Isang scanned copy ng isang liham mula sa asawa ni Celine, isang lalaking matagal nang nawawala sa eksena, pero may-ari pa rin ng kalahati ng Araneta Tower. Celine doesn't want a mall, Camille. She wants the insurance money. She's planning for the project to fail. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa aking likod. Hindi lang si Adrian ang nanggagamit. Si Adrian ay ginagamit din. Ang lalaking akala niya ay nasa rurok na ng tagumpay ay isa palang fall guy sa isang mas malaking krimen. Narinig ko ang paulit-ulit na tanong sa aking isipan. Ililigtas ko ba siya? O hahayaan ko siyang sumama sa pagbagsak ng babaeng pinili niya kaysa sa akin? Tumingin ako sa wallpaper ng phone ko, ang litrato ni Bea na nakangiti. Para sa'yo, Bea. Gagawin ko ang lahat. Kinuha ko ang aking bag at mabilis na nag-book ng sasakyan patungo sa opisina ng building inspection. Kung gusto nila ng gulo, ibibigay ko sa kanila ang isang bag, yung hindi nila malilimutan. Madilim ang buong opisina ng Villarreal Designs, pero sa paningin ko, ang bawat sulok nito ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Bawat lamesa, bawat blueprint na nakasabit sa pader, bawat upuan, ako ang pumili niyan. Ako ang nagpuyat para mabayaran ang down payment ng bawat kagamitan dito nung nagsisimula pa lang kami. Nakakatawa, di ba? Ang password ng security gate ay hindi pa rin binabago ni Adrian.
Marahil ay dahil sa sobrang kumpiyansa niya na wala akong alam o dahil sa sobrang pagmamaliit niya sa kakayahan ko. Ong 6-12-11. Ang petsa ng kapanganakan ni Bea. Ang kaisa-isang petsa na mahalaga sa akin pero tila naging numero na lamang para sa kanya. Pumasok ako sa loob, ang tibok ng puso ko ay parang tambol na nagbababala ng panganib. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa main office ni Adrian. Amoy mamahaling tabako at pabango ni Celine ang sumalubong sa akin. Isang masakit na paalala na ang teritoryong ito ay hindi na sa akin. Binuksan ko ang computer niya. Ang wallpaper ay hindi na kaming mag-iina. Ito ay isang artistic photo ng bagong project nila sa Manila, ang Araneta Square. Hahanapin natin ang katotohanan, Adrian, bulong ko, habang mabilis na binubuksan ang mga folder. Doon ko nakita ang folder na may pangalang Project Phoenix. Sa loob nito ay ang mga dokumentong hindi ipinapakita sa mga kliyente. Mga resibo ng mga materyales na galing sa mga kumpanyang walang lisensya. Mga substandard na bakal na binili sa mas murang halaga pero siningil sa investors ng napakataas. Pero ang pinakamatindi ay ang insurance policy na nakapaloob doon. Ang kumpanya ay kumuha ng insurance na nagkakahalaga ng daan-daang milyon sakaling mabigo ang project dahil sa unforeseen structural failure. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking batok. Hindi nila balak tapusin ang project. Balak nilang hayaang bumagsak ang gusali o ideklarang delikado para makuha ang insurance money. At dahil ako ang nakapirma bilang board secretary at garantor, ako ang mananagot sa harap ng batas kapag nagkaroon ng investigasyon. Si Adrian at Celine ay lilipad palayo dala ang pera, habang ako ay mabubulok sa kulungan. Biglang tumunog ang elevator sa labas. Nanigas ako. Mabilis kong kinuha ang USB drive at kinuha ang mga dokumento. Wala akong mapagtataguan, kundi ang maliit na storage closet sa gilid ng opisina. Halos hindi ako makahinga habang dahan-dahang isinasara ang pinto ng closet, sapat lang para makita ko ang nangyayari sa labas. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Adrian, suot pa rin ang kanyang taksido, kasunod si Celine na nakahawak sa kanyang braso. Mukhang galing sila sa isang gala dinner. Adrian, stop worrying. Everything is under control, sabi ni Celine habang nauupo sa swivel chair ni Adrian. Sa upuang ako ang gumili. Hindi ko maiwasang mag-isip, Celine. Si Camille, she saw the papers. What if she goes to the police? Halata ang kaba sa boses ni Adrian. Tumawa si Celine, isang tawang puno ng pangungutya. And who will believe her? A disgruntled wife with no corporate experience? Adrian, honey? Camille is a provincial girl. Ang utak niya ay kasing liit ng mga tahi niya sa Pampanga. I've already planted the seeds. Lahat ng tao sa industry alam na she's unstable and jealous. Kahit magsisigaw siya sa kalsada, iisipin lang nila na baliw siya. You're right. Pero ang lupa sa Pampanga, kailangan na nating pirmahan ang sale agreement bukas. I need her signature for the final transfer, sabi ni Adrian. Don't worry about the signature. We have the SPA, diba? Isang pirma mo lang para na ring pirma niya. Tomorrow that land will be legally mine. And by the time she realizes it, the demolition crew will already be there. It's for her own good, Adrian. Para makamove on na siya sa pagiging mahirap. Naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na luha sa aking pisingi. Pero hindi dahil sa sakit, kundi sa pot. Ang lupang iniwan ni tatay, ang tanging yaman ko ay ibebenta nila bukas na parang isang pirasong basura. Lumapit si Adrian kay Celine at hinalikan ito sa no. Thank you, Celine. You're the only one who truly believes in my talent. Camille, she was just a stepping stone, a necessity of the past. Stepping stone, isang tuntungan. Yun lang pala ako. Nagtagal pa sila ng ilang minuto, nagtatawanan at nagpaplano ng kanilang bakasyon sa Paris pagkatapos ng aksidente ng gusali. Bawat salita nila ay parang pako na ibinabaon sa aking puso. Nang sa wakas ay lumabas na sila, nanatili muna ako sa loob ng closet ng ilang minuto. Nanginginig ang buong katawan ko, pero ang aking isipan ay malinaw pa sa kristal. Lumabas ako ng opisina, dala ang USB na naglalaman ng kanilang kamatayan sa mundo ng negosyo. Ngunit alam ko hindi sapat ang makuha ang ebidensya. Kailangan kong protektahan ang lupa sa Pampanga. Nayon na. Paglabas ko ng gusali, tinawagan ko si Mang Tomas. Mang Tomas, gisingin mo ang lahat ng mga kapitbahay. Sabihin mo sa kanila bukas ng umaga darating ang mga bulldozer. Huwag silang aalis.
Ihanda nyo ang mga banner, tawagan nyo ang local media. Sabihin nyo may illegal na demolition na mangyayari. Camille, anong gagawin mo? Tanong ni Mang Tomas. Babalik ako sa Pampanga ngayon din. Kung gusto ni Adrian ng pirma ko, ibibigay ko sa kanya. Pero hindi sa parang gusto niya. Sumakay ako sa aking sasakyan at mabilis na pinaharurot ito. Ang galit na nararamdaman ko ay nagbibigay sa akin ng lakas na hindi ko akalaing meron ako. Habang nagmamaneho sa ilalim ng madilim na langit, isang text ang gumating sa phone ko mula kay Adrian. Camille, let's meet tomorrow morning at the provincial office. I have good news about your dad's land. Let's fix our family. Napatawa ako ng mapait. Let's fix our family. Pagkatapos niya akong nakawan insultuhin at planong ipakulong, may lakas pa siya ng loob na sabihin ang mga salitang iyon. Sige Adrian, magkita tayo bukas, bulong ko sa hangin. Dahil bukas hindi lang ang kumpanya mo ang guguho. Sisiguraduhin ko ang pangalan mo ay magiging kasing dumi ng sementong ginagamit mo. Pagdating ko sa hangganan ng Pampanga, nakita ko ang unang sinag ng araw. Isang bagong araw. Pero para kay Adrian at Celine, ito na ang simula ng kanilang pinakamahabang gabi. Dahil ang arkitektong binuo nila ng lab, 12 taon, ay handa na ngayong maningil, kasama ang interes. Ang sikat ng araw sa Pampanga ngayong umaga ay tila may dalang ibang talim. Nakaupo ako sa tapat ng aming lumang bahay sa ilalim ng puno ng sway kung saan kami dating ng arap. Hawak ko ang isang tasa ng kape pero ang aking mga mata ay nakapako sa dulo ng kalsada. Alam kong darating siya. Darating ang lalaking akala niya ay kaya pa rin niyang paikutin ang mundo ko sa isang kumpas ng kanyang kamay. Sa paligid ang mga kapitbahay ay tila abala sa kanilang mga sari-sari store at paglilinis ng bakuran. Pero alam ko ang totoo. Sa ilalim ng bawat sulyap nila ay ang galit na itinanim ko kagabi. Si Mang Tomas ay nakatayo sa di kalayuan, kunyari ay nag-aayos ng kanyang tricycle. Pero ang kanyang mga mata ay nagbabantay. Maya-maya pa isang makintab na puting SUV ang pumasok sa aming barangay. Ang alikabok na inilalabas nito ay tila sumisimbolo sa duming dala ng sakay nito. Huminto ang sasakyan sa tapat ng aming bakuran. Bumaba si Adrian suot ang kanyang mamahaling kurbata at shades, mukhang isang hari na bumibisita sa kanyang nasasakupan. Camila, bungad niya. Ang boses niya ay puno ng peking tamis na dati-rati ay pinaniniwalaan ko. Lumapit siya at akmang hahalik sa aking pisngi, pero dahan-dahan akong tumayo at lumayo. Bahagyang kumunot ang kanyang no, pero mabilis din itong napalitan ng isang mapang-akit na ngiti. I miss this place. Sobrang nostalgic, di ba? Anyway, I have the papers with me. This is for the future of Bea and our family. Kapag napirmahan mo na ito, we can start our new life. Malaki ang kikitain natin dito, Camille. You won't have to worry about anything anymore. Inilapa pa niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng aming lumang lamesang kahoy. Ang lamesang ito ang saksi sa bawat gabi na nagtipid kami para lang may pambayad siya sa mga plano niya. Anong papers ito? Adrian, tanong ko, ang boses ko ay kalmado pero matigas. It's just a formalization of the sale. Alam mo naman, para malinis ang transition sa project sa Manila. Trust me, Camille, I'm doing this for us, sabi niya habang iniabot ang isang ballpen. Tiningnan ko ang folder. Pagkatapos ay tiningnan ko ang mukha ni Adrian. Ang lalaking ito na hinalikan ko gabi-gabi ay ang lalaking handa akong itapon sa kalsada. Adrian, bago ko pirmahan ito, may gusto lang akong itanong, sabi ko. Totoo ba na ang lupang ito ay gagamitin niyo ni Celine para sa isang peking project? Na ang plano niyo talaga ay pabagsakin ang kumpanya para makuha ang insurance money? Biglang naging maputla si Adrian. Ang kanyang panga ay tumigas at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ano bang sinasabi mo, Camille? Masyado ka na namang nakikinig sa mga sabi-sabi. Sino namang magsasabi sa'yo ng ganyang kalukuhan sabi-sabi? Kinuha ko ang aking cellphone at pinindot ang play sa isang recording. Adrian, honey, Camille is a provincial girl. She was just a stepping stone. Ang boses ni Celine ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bakuran. Ang bawat salita ay parang isang bala na tumatama sa dibdib ni Adrian. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang ballpen na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa lupa. Saan mga kuha yan, boses niya na nanginginig na ngayon sa galit? Binubuntutan mo ba ako, Camille? You have no right. Wala akong karapatan. Tumayo ako at lumapit sa kanya sapat,
na para makita ko ang butil ng pawis sa kanya noo. Asawa mo ako, Adrian. Pinuhunan ko ang buhay ko sa'yo. Pero anong ginawa mo? Ninakaw mo ang titulo ng lupa ng tatay ko. Ginaya mo ang pirma ko. At na yon gusto mong pirmahan ko ang sarili kong kamatayan. Pakinggan mo ako, Camille. It's not what it sounds like. Pilit niyang hinawakan ang braso ko, pero sa pagkakataong ito, mabilis ko siyang sinampal ng napakadiin. Ang tunog ng sampal ay tila isang hudyat. Mula sa mga gilid ng mga bahay, lumabas si Mang Tomas at ang halos 50 residente ng barangay. Kasunod nila ang isang lokal na news crew na matagal ko nang tinawagan. Anong ibig sabihin nito utal ni Adrian habang nakatingin sa mga taong nakapaligid sa kanya? Ang mga kapitbahay na dati ay bumabati sa kanya ng may paggalang, ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Ito ang ibig sabihin ng paniningil, Adrian, sabi ko habang ipinapakita sa news crew ang mga dokumentong nakuha ko sa opisina niya kagabi. Lahat ng dominyo ni Celine, lahat ng substandard na materials, lahat ng insurance fraud, nasa akin na ang ebidensya. At ngayong araw, hindi lang ang lupa ko ang ipagtatanggol ko. Ipagtatanggol ko ang lahat ng pamilyang. Balak niyong sirain para sa pera niyo. Sisirain mo ako, Camille. After everything I've built, sigaw ni Adrian ang kanyang pagiging sopistikado ay tuluyan ng naglaho. Mukha na siyang isang desperadong kriminal na nakulong sa sarili niyang patibong. Hindi kita sinisira, Adrian. Sinira mo ang sarili mo noong sandaling kinalimutan mo kung saan ka nanggaling sagot ko. Lumapit si Mang Tomas at hinarap si Adrian. Dati, ipinagmamalaki ka namin dito sa Pampanga, Adrian. Sabi namin, ikaw ang batang mahirap na nagtagumpay. Pero mas masahol ka pa pala sa anay. Kinakain mo ang sarili mong pundasyon. Humarap ako sa kamera ng news crew. Ang boses ko ay buo at puno ng dignidad. Ang pangalan ko ay Camille Navarro Villarreal. At nandito ako para patunayan na ang bawat tahi ng isang simpleng mananahi ay may higit na tibay kesa sa anumang gusaling itinayo sa kasinungalingan. Tumingin ako kay Adrian sa huling pagkakataon. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang takot ng isang lalaking alam niyang tapos na ang kanyang maligayang araw. Umalis ka na sa lupang ito, Adrian, at wag na wag ka nang babalik. Ang susunod nating pagkikita ay sa harap na ng korte. Pumasok ako sa loob ng bahay at isinarado ang pinto. Narinig ko ang sigawan ng mga tao sa labas at ang mabilis na pag-alis ng kanyang sasakyan. Nang makaalis na ang lahat, napaupo ako sa sahig, nanginginig ang aking mga kamay, pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Hindi pa tapos ang laban, alam ko. Marami pang gagawing madumi si Celine at Adrian. Pero habang hawak ko ang kamay ni Bia na lumabas mula sa kwarto, alam ko na, ang pundasyong itinayo ko ngayong araw ay hindi na kailanman matitibag. Bumalik ako sa Maynila na hindi na ang Camille na pwedeng itulak-tulak lang. Bit-bit ko ang put ng mga tao sa Pampanga at ang ebidensyang wawasak sa toreng salamin ni Celine Araneta. Pero habang papalapit ako sa opisina ni Celine, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Bakit ang lupa ko sa dami ng lupain sa Luzon? Bakit kailangang aminana ko pa kay tatay ang pilit nilang kinukuha? Pagpasok ko sa penthouse office ni Celine, nadatnan ko si Adrian. Gusot ang kurbata na mumugto ang mga mata at tila tumanda ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. Sa harap niya si Celine ay kalmadong humihigop ng wine, tila hindi apektado ng iskandalo sa probinsya. Andito na pala ang bida ng ating teleserye, mapait na wika ni Celine. You made a scene in Pampanga, Camille. It was entertaining. Pero akala mo ba sapat na yon para pigilan ako? Hindi lang scene ang ginawa ko, Celine. I filed a temporary restraining order. Hindi niya mahahawakan ang lupang iyon, sagot ko, inilapag ko ang folder sa harap niya. Restraining order, how cute, tumawa si Celine, pero ang tawa niya ay walang buhay. Adrian, honey, did you tell your wife the truth o kailangan ko pang ako ang magpaliwanag sa kanya kung gaano ka kadesperado? Lumingon ako kay Adrian. Hindi siya makatingin sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng kanyang tuhod. Camille, the loan. Hindi lang yon para sa expansion pabulong na sabi ni Adrian. I used the land as a cross guarantee para sa utang ni Celine sa asawa niya. If the project fails, the land automatically goes to Mr. Araneta.
Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Mr. Araneta, ang mortal na kaaway ni Celine, ang lalaking nagpahirap sa kanya. You use my father's land to pay for your mistress's debts. Alos hindi ako makapagsalita sa tindi ng uyam. No, Camille. Listen to me, tumayo si Celine at lumapit sa akin. Sa pagkakataong ito, wala ang mapang-uyam ng ngiti. Ang mga mata niya ay puno ng isang madilim at nakakatakot na apoy. Hindi ko kailangan ng mall. I needed a sacrificial lamb. Adrian was too greedy to see it. Ang asawa ko... He took my son away from me 10 years ago. Sinira niya ang buhay ko. And now, I'm burning everything down to get my revenge, including your husband and including you. Dito ko na-realize ang katotohanan. Si Adrian ay hindi ang mastermind. Si Adrian ay isa lamang tanga na ginamit ni Celine para maging front sa mga ilegal na transaksyon. Si Celine ang nagplano ng lahat ang substandard materials, ang insurance fraud, at ang lahat ng ito ay nakapangalan kay Adrian. At sa akin. You're using us, bulong ko. You wanted the project to fail from the start. Bingo, sabi ni Celine. When the building collapses, Adrian goes to jail. The insurance pays me and I get the funds to fight my husband in court. At ang lupa mo sa Pampanga, iyon ang peace offering ko sa asawa ko para makuha ko ang anak ko. It's a small price to pay for a mother's revenge, right? You're a monster, sabi ko, habang naramdaman ko ang panging-inig ng aking kalamnan. I'm a mother, Camille. Just like you, sagot niya, malamig ang kanyang titig. Kaya kung ako sa'yo, ibigay mo na ang pirma mo. If you help me, I might leave enough money para hindi ka mabulok sa kulungan kasama ng basurang asawa mo. Napatingin ako kay Adrian. Ang lalaking akala ko ay hari ngayon, ay mukhang isang basang sisiw na nanginginig sa takot. Ito ang taong ipinagpalit ako. Ito ang taong ikinahiya ang aking pagiging mananahe. Adrian, did you know about this? Tanong ko. Hindi ko alam, Camille. Sabi niya legal ang lahat. Sabi niya we would be the most powerful couple in Manila. Sigaw ni Adrian pilit na lumalapit sa akin pero itinulak siya ni Celine. Tumingin ako sa kanilang dalawa, ang dalawang taong sumira sa aking mundo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Isang tawang puno ng uyam at determinasyon. You both underestimated the provincial girl, sabi ko habang dahan-dahang binubuksan ang aking bag. Celine, akala mo ba ikaw lang ang marunong maglaro ng madumi? Inilabas ko ang isang litrato. Hindi ito litrato ng lupa o ng kumpanya. Ito ay litrato ni Celine na may kasamang isang lalaki sa isang tagong resort, isang lalaki. Hindi si Adrian at hindi rin ang kanyang asawa. Ito ang private investigator ng asawa ni Celine. I contacted your husband, Celine, ang boses ko ay kalmado. Bawat salita ay parang isang hiwa ng kutsilyo. He's been looking for a reason to void your separation agreement and take everything back. I gave him the records of your insurance fraud. I gave him the proof of your affair with Adrian. And in exchange, nanlaki ang mga mata ni Celine. Ang kanyang mukhang porselana ay tila naging abo. Anong ginawa mo? In exchange, he promised me one thing. Ang lupa sa Pampanga ay mananatili sa akin at ikaw. You're not going to Paris, Celine. You're going to the same place where you wanted to send Adrian. Biglang sumabog sa galit si Celine. Akma niya akong sasampalin, pero bago pa niya magawa yon, bumukas ang pinto ng opisina. Dalawang lalaki na nakabarong ang pumasok, mga tauhan ng National Bureau of Investigation, NBI. Miss Celine Araneta, Architect Adrian Villarreal. You are under investigation for large-scale fraud and attempted arson for insurance purposes, wika eng opisyal. Nalaglag ang baso ng wine ni Celine. Nabakag ito sa sahig gaya ng kanyang mga plano. Si Adrian naman ay napaluhod umiiyak at tinatawag ang pangalan ko. Camille, please save me. I did it for us. I love you, Camille. Tinignan ko si Adrian. Wala na ako nararamdamang galit. Wala na ring pag-ibig. Ang tanging nararamdaman ko ay ang labis na pagkaawa sa isang lalaking nawala ng lahat dahil sa sobrang paghahangad ng bagay na hindi naman sa kanya. You didn't do it for us, Adrian. You did it for your ego, sabi ko habang naglalakad ako palabas ng opisina. And now, your ego is going to pay the price. Paglabas ko ng gusali,
Naramdaman ko ang sariwang hangin ng Maynila. Pero bago ako makasakay sa sasakyan, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ko. Bumaba ang bintana at nakita ko ang isang lalaking may edad na pero puno ng otoridad, ang asawa ni Celine. "You're a brave woman, Mrs. Villarreal," sabi niya. "But remember, the land is just the beginning. I still have the documents you signed. Our deal isn't finished yet." Nanigas ako. Ang twist na akala ko ay tapos na ay may panibago pa palang layer. Ang kalayang akala ko ay nakuha ko na ay may kapalit na hindi ko inaasahan. Ang loob ng simbahan ng Quiapo ay puno ng amoy ng kandila at bulaklak, isang pamilyar na amoy na dati-rati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Pero habang nakaluhod ako sa harap ng altar, ang tanging nararamdaman ko ay ang bigat ng isang kadenang gawa sa ginto. "Diyos ko, gabayan niyo po ako." Bulong ko habang nakapikit ng mariin. Akala ko po ay tapos na. Akala ko po ay nakuha ko na ang hustisya. Pero bakit parang mas malalim na hukay ang kinatatapukan ko? Naramdaman ko ang pagtabi ng isang tao sa aking upuan. Hindi ko na kailangang idilat ang aking mga mata para malaman kung sino ito. Ang amoy na mamahaling tabako at ang autoridad na dala ng kanyang presensya ay sapat na. Si Don Manuel Araneta, ang asawa ni Celine at ang lalaking nagligtas sa aking lupa. Sa ngayon, praying for a miracle, Camille Baritono ang kanyang boses, puno ng kumpiyansa. Ang milagro ay wala sa langit. Nandito yan sa mga papeles na pinirmahan mo. Idinilat ko ang aking mga mata at hinarap siya. "Ano po ang gusto niyo sa akin, Don Manuel? Nakuha niyo na si Celine. Nasira niyo na ang buhay niya. Bakit kailangan niyo pa akong idamay?" Numiti ang matanda, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Celine is just a part of the problem. My reputation, my company, yun ang mahalaga sa akin. I need someone clean, someone the public pities to be the new face of the project. I want you to testify, Camille. But I want you to say exactly what I tell you to say." Inilabas niya ang isang dokumento. Isang affidavit. "Sabihin mo na si Adrian ang utak ng lahat. Sabihin mo na pinilit kanya pumirma sa mga loan sa ilalim ng banta. At bilang kapalit, hindi lang ang lupa mo ang ibabalik ko. I will give you a seat on the board. You will be rich, Camille. Higit pa sa pinangarap ni Adrian." Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga palad. Gusto niyang gamitin ko ang aking pagiging biktima para tuluyang ibaon si Adrian sa kulungan habang nililinis ang pangalan ng mga Araneta. Isang maduming laro na ang tanging layunin ay protektahan ang kanilang yaman. At kung tumanggi ako, tanong ko, "Then the documents you signed as a guarantor? I will execute them. Ang lupa sa Pampanga, ang bahay mo sa Manila, lahat yan ay kukunin ko sa loob ng bintana ng batas. You will be left with nothing, and your daughter will have a mother in jail." Banta niya, kalmado pero nakamamatay, hindi ako nakapagsalita. Naramdaman ko ang pang-inginig ng aking baba. Ito na ba ang kapalit ng paghihiganti, ang maging isang tao-tauhan sa kamay ng isang mas malaking halimaw? Pag-alis ni Don Manuel, nanatili ako sa loob ng simbahan hanggang sa lumubog ang araw. Alam ko na bago ko harapin ang malaking kaaway, kailangan ko munang tapusin ang isang kabanata na matagal ko nang iniiwasan. Kinabukasan pumunta ako sa city jail. Ang amoy ng kulob na hangin at kalawang ay sumalubong sa akin. Pag-upo ko sa tapat ng salamin, lumabas si Adrian. Wala na ang arkitektong mayabang. Ang kanyang suot na orange na uniforme ay maluwag sa kanyang katawan. Namamaga ang kanyang mga mata at puno ng galos ang kanyang muka. "Camille." Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Salamat at dumating ka. Nandito ako para kay Bea, Adrian. Hindi para sa'yo, ang boses ko ay walang emosyon. Bagamat may kirot pa rin sa aking dibdib sa tuwing naalala ko ang 12 taon naming pagsasama. "Camille, patawarin mo ako. Alam ko na wala akong karapatang humingi niyan, pero please, huwag mo akong hayaang mabulok dito. Si Celine, pinako niya ako, ginamit niya ako, umiyak siya, ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa salamin. Ikaw ang pumili nito, Adrian. Pinili mong ikahiya ako. Pinili mong itaya ang kinabukasan ng anak natin para sa isang buhay na hindi sa'yo," sabi ko habang tinititigan siya ng diretsyo. "At ngayon may pagkakataon akong iba ang kahabang buhay. Don Manuel wants me to lie. He wants me to say you forced me." Nanlaki ang mga mata ni Adrian. "Camille,
No, you know I didn't force you. I was stupid, greedy, but I never... Please, Camille. My mother, Bea, kailangan nila ako. Kailangan nila ang lalaking ninakawan sila. O ang lalaking nagdala ng kahihiyan sa pangalan nila, tanong ko. Sa sandaling yon may nakita akong isang bagay sa mga mata ni Adrian na matagal ko nang hindi nakikita. Ang pagtanggap. Yumuko siya, ang kanya mga balikat ay nanginig sa paghikbi. You're right, I'm a failure, Camille. I lost the only woman who truly loved me because I was ashamed of who I was. I deserve this. Tumayo ako. Hindi ko alam kung totoo ang kanyang pagsisisi o bahagi lang ito ng kanyang desperasyon. Pero sa pagkakita sa kanya sa ganong kalagayan, naramdaman ko ang isang uri ng kalinawan. Kung susunod ako kay Don Manuel, magiging katulad lang din ako nila, isang taong nanggagamit para sa sariling kapakanan. Hindi ako magsisinungaling para kay Don Manuel, Adrian. Sabi ko, bago ako tumalikod. Pero hindi rin kita ililigtas sa katotohanan. I'll tell the truth in court. Exactly what happened. Whatever the consequences are for me and the land, bahala na ang Diyos. Camille, wait, sigaw ni Adrian, pero hindi na ako lumingon. Paglabas ko ng kulungan, ang langit ay madilim at nagbabadyang umulan. Alam ko na ang desisyon kong ito ay nangangahulugan ng digmaan laban kay Don Manuel. Maari niyang kunin ang lahat sa akin. Maari akong mawala ng tirahan. Pero habang hawak ko ang rosaryo sa loob ng aking bulsa, naramdaman ko ang isang uri ng lakas na hindi kayang bilhin ng pera ni Don Manuel. Diyos ko, bahala na po kayo, bulong ko, habang naglalakad sa gitna ng ulan. Kahit mawala ang lahat, wag lang ang aking dignidad. Ang loob ng hearing hall ay punong-puno ng mga reporter, abogado at mga taong gustong makisawsaw sa iskandalong yunganig sa mundo ng real estate sa Maynila. Pero sa gitna ng ingay, ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng aking puso. Sa kabilang dulo, nakita ko si Don Manuel Araneta, nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabanta, isang paalala na ang bawat salitang bibitawan ko ay may katumbas na halaga. Naramdaman ko ang bigat ng lumang kahon na ibinigay sa akin ni Lola Berta kagabi. Sino ang mag-aakala na ang biyenan kong dati ay walang ginawa, kundi maliitin ako, ay siyang magbibigay sa akin ng susi para sa aking kalayaan? Camille, patawarin mo ako. Ang boses ni Lola Berta ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Nabulag ako sa yaman ni Adrian dahil ayaw ko nang bumalik sa hirap. Pero ang kahon na ito, iniwan ito ng tatay mo sa akin bago siya mamatay. Sabi niya, ibigay ko lang sa'yo kapag wala ka na talagang matakbuhan. It's the truth about how the Aranetas built their empire. Isang paalala lang, Mrs. Villarreal, bulong ng abogado ni Don Manuel habang dumadaan sa tabi ko. Ang affidavit na ibinigay namin sa'yo, huwag kang nilihis doon kung ayaw mo mawala ang lahat. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa audience gallery at nakita ko si Bea kasama si Mang Tomas. Ang inosenteng muka ng anak ko ang nagbigay sa akin ng lakas. Hindi ko pwedeng hayaan na lumaki siya sa mundong. Ang katotohanan ay nabibili ng pera. Witness, please state your name for the record. Wika Engopicial. I am Camille Navarro Villarreal. Panimula ko, ang boses ko ay buo at walang panginginig. Nagsimula ang pagtatanong. Ang bawat tanong ay tila isang bitag na inihanda ni Don Manuel para idiin si Adrian at linisin ang pangalan ng mga Araneta. Nakita ko si Adrian sa kabilang panig na kayuko, tila tanggap na ang kanyang kapalaran. Mrs. Villarreal, is it true that your husband Adrian forced you to sign the documents through intimidation? Tanong ng prosecutor. Tumingin ako kay Don Manuel. Nakita ko ang isang bahagyang tango mula sa kanya. Ito na ang sandali. Kung sasabihin ko ang oo, ibabalik niya ang lupa ko. Magiging mayaman ako. Pero magiging isa rin akong sinungaling. Hindi ang sagot ko ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng hall. Nanlaki ang mga mata ni Don Manuel. Ang kanyang muka ay naging kasing dumi ng semento. Adrian did not force me. Papapatuloy ko, tinititigan ko ng diretso si Adrian. He manipulated me using my love for him. He cheated on me. He betrayed our family, and yes, he stole my father's signature. Pero hindi siya ang utak ng lahat ng ito. What are you saying, witness? Tanong ng judge. The insurance fraud, the substandard materials law, hatnon iyon ay bahagi ng isang mas malaking pla. O tumayo ako at inilabas ang mga dokumento mula sa lumang kahon ni tatay. Don Manuel Araneta, ang asawa ni Celine,
ay matagal nang alam ang tungkol dito. Actually, itong lupang ipinaglalaban niya hindi ito kailanman naging sa kanya. This box contains the original land titles and the proof of land grabbing committed by his father decades ago against my family and hundreds of others in Pampanga. Biglang nagkagulo. Ang mga camera ay agad na tumutok kay Don Manuel. Ang matanda na kanina ay mukhang hari na yon, ay pilit na iniiwas ang kanyang mukha. That is a lie. Sinisiraan niya ako, sigaw ni Don Manuel, pero mabilis siyang pinyatahimik ng mga security. Hindi ito kasi nungalingan, sabi ko, habang ipinapakita ang isang liham na may pirma ng tatay ni Manuel. Dito nakasulat kung paano nila pinatay ang kabuhayan ng mga tao sa probinsya para itayo ang kanilang toreng salamin. At ngayon ginagamit niya ang asawa ko, isang lalaking nabulag sa ambisyon, para gawing fall guy sa kanyang mga ilegal na transaksyon. Tumingin ako kay Adrian. Nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagsisisi na hindi dahil sa takot na makulong, kundi dahil sa katotohanan ng napakaliit pala ng kanyang pinangarap kumpara sa danggal na sinira niya. Judge, I am ready to accept the consequences of my signatures. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng dignidad. Handa akong harapin ang anumang parusa ng batas dahil sa kapabayaan ko bilang board member. Pero hindi ako papayag na ang katotohanan ay muling ibaon sa ilalim ng mga gusaling itinayo sa dugo at luha ng mga inosente. Pagkatapos ng aking testimony, at tila gumuho ang buong hall, inutusan ng judge ang agarang investigasyon laban kay Don Manuel. Ang ebidensyang dala ko ay hindi lang maglaligtas sa lupa ko, kundi magbibigay din ng hustisya sa maraming pamilyang ginakawan ng mga araneta. Nang ilabas na si Adrian mula sa silid, tumigil siya sa tapat ko. Nakaposas ang kanyang mga kamay. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya umiiwas ng tingin. Camille, thank you, Bologna. You saved more than just the land. You saved the last bit of humanity I have left. I'm sorry. I'm so sorry. Hindi ko siya sinagot. Pinanood ko lang siyang ilayo ng mga pulis. Ang sakit ay nandoon pa rin pero wala na ang bigat. Ang 12 taon ng aking buhay ay tila isang mahabang gabi na sa wakas ay natapos na rin. Paglabas ko ng hall, sinalubong ako ng liwanag ng araw. Lumapit sa akin si Bea at Mang Tomas. Ma-okay na po ba tayo, tanong ni B habang nakahawak sa kamay ko. Oo anak, okay na tayo, sagot ko habang nakatingin sa malayo. Lumapit si Lola Berta sa akin. Nakayuko siya, hindi makatingin ng diretsyo. Camille, ano mangyayari sa atin? Magtatrabaho tayo, nanay, gaya ng dati, sabi ko. Pero sa pagkakataong ito, ang itatayo nating buhay ay hindi nagawa sa kasinungalingan. Gagawa tayo ng bahay na may tunay na pundasyon. Ang tureng salamin ni Celine at Manuel ay maaring gumuho. Pero ang danggal ng isang babaeng marunong lumaban ay mananatiling nakatayo, matatag, marangal at malaya. Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo ay hindi nangangahulugang tapos na ang laban. Habang nakatayo ako sa harap ng itim na van, naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Inabot sa akin ng abogado ang isang asul na envelope. Mrs. Villarreal, bago tuluyang dinala si Don Manuel sa detention center, nag-iwan siya ng isang poison pill, seryosong sabi ng abogado. Sa sobrang galit niya sa ginawa mong pagtataksil sa kanya sa korte, ipinasa niya ang lahat ng personal na utang ni Celine sa isang offshore company na hindi sakop ng investigasyon. At dahil ikaw pa rin ang garantor sa mga lumang papeles, ang target nila ngayon ay hindi na ang kumpanya, kundi ang kaligtasan mo at ni Bea. Naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo. Ang aking dignidad ay nakuha ko na, pero ang kaligtasan ng aking anak ang nakataya. Anong ibig mo sabihin, tanong ko? May mga taong kinuha si Don Manuel para maningil sa paraang hindi legal. Mrs. Villarreal, kailangan niya nang umalis ng Maynila. Ngayon din. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Tinawagan ko si Mang Tomas. Sa tulong ng mga dati kong kasamahan sa construction, mabilis naming nailikas si Bea patungo sa isang ligtas na lugar sa Pampanga. Pero bago ako tuluyang lumisan, may isang huling dumi akong kailangang linisin. Pumunta ako sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Doon ko natagpuan si Celine. Wala na ang reyna ng Makati. Ang kanyang mamahaling gown ay punit-punit na ang kanyang makeup ay kalat sa kanyang muka dahil sa iyak at puyat.
Siya ay nagtatagot-takot sa mga taong pinagkakautangan niya na ngayon ay tinakwil na ni Don Manuel. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Camille, tanong ni Celine, ang boses niya ay basag at puno ng pait. Tignan mo ako. I lost everything. My son, my wealth, my beauty, lahat ng kinuha ko sa'yo na wala rin sa akin. Hindi ako napunta rito para pagtawanan ka, Celine. Sabi ko habang nakatingin sa kanya ng may halong awa. Nandito ako para ibigay sa'yo ito. Inilapag ko ang isang tiket ng boss at kaanting pera. Umalis ka na habang may oras pa. Ang mga tauhan ni Manuel ay naghahanap ng mapagbubuntunan ng galit. Huwag mo nang hintayin na mahanap ka nila rito. Nanlaki ang mga mata ni Celine. Bakit pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, pagkatapos kong agawin ang asawa mo at subukang nakawin ang lupa mo, bakit mo ako tinutulungan? Dahil hindi ako, ikaw sagot ko na may katatagan. Ang paghihiganti ko ay tapos na noong lumabas ang katotohanan sa korte. Hindi ko kailangan ang kamatayan mo para maging masaya. Ang kailangan ko ay ang katahimikan ng aking konsensya. Go, Celine. Magsimula ka ulit kung kaya mo pa. Umiyak ng malakas si Celine ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pagsisisi. Tinalikuran ko siya at hindi na lumingon pa. Ang karma ay hindi laging kamatayan. Minsan ito ay ang mabuhay ng may dalang kahihiyan at pagsisisi habang nakikita ang taong sinira mo na unti-unting bumabangon ng mas matatag. Đây là chương 10 của bộ truyện. Chương này tập trung vào sự sụp đổ cuối cùng của những kẻ ác và hành trình tìm lại phẩm giá rực rỡ của Camille. Kapitulo 10. Ang pagguho ng mga mapalinlang na ture. Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo ay hindi nangangahulugang tapos na ang laban. Habang nakatayo ako sa harap ng itim na van, naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Inabot sa akin ng abogado ang isang asul na envelope. Mrs. Villarreal, bago tuluyang binala si Don Manuel sa detention center, nag-iwan siya ng isang poison pill, seryosong sabi ng abogado. Sa sobrang galit niya sa ginawa mong pagtataksil sa kanya sa korte, ipinasa niya ang lahat ng personal na utang ni Celine sa isang offshore company na hindi sakop ng investigasyon. At dahil ikaw pa rin ang garantor sa mga lumang papeles, ang target nila ngayon ay hindi na ang kumpanya, kundi ang kaligtasan mo at ni Bea. Naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo. Ang aking dignidad ay nakuha ko na, pero ang kaligtasan ng aking anak ang nakataya. Anong ibig mong sabihin, tanong ko? May mga taong kinuha si Don Manuel para maningil sa paraang hindi legal. Mrs. Villarreal, kailangan niyo nang umalis ng Maynila. Ngayon din. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Tinawagan ko si Mang Tomas. Sa tulong ng mga dati kong kasamahan sa construction, mabilis naming nailikas si Bea patungo sa isang ligtas na lugar sa Pampanga. Pero bago ako tuluyang lumisan, may isang huling dumi akong kailangang limisin. Pumunta ako sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Doon ko natagpuan si Celine. Wala na ang reyna ng Makati. Ang kanyang mamahaling gown ay punit-punit na ang kanyang makeup ay kalat sa kanyang muka dahil sa iyak at puyat. Siya ay nagtatago-takot sa mga taong pinagkakautangan niya na ngayon ay tinakwil na ni Don Manuel. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Camille, tanong ni Celine. Ang boses niya ay basag at puno ng pait. Tignan mo ako. I lost everything. My son, my wealth, my beauty. Lahat ng kinuha ko sa'yo na wala rin sa akin. Hindi ako napunta rito para pagtawanan ka, Celine. Sabi ko habang nakatingin sa kanya ng may halong awa. Nandito ako para ibigay sa'yo ito. Inilapag ko ang isang tiket ng boss at kaanting pera. Umalis ka na habang may oras pa. Ang mga tauhan ni Manuel ay naghahanap ng mapagbubuntunan ng galit. Huwag mo nang hintayin na mahanap ka nila rito. Nanlaki ang mga mata ni Celine. Bakit tapos ang lahat ng ginawa ko sa'yo? Pagkatapos kong agawin ang asawa mo at subukang nakawin ang lupa mo, bakit mo ko tinutulungan? Dahil hindi ako ikaw, sagot ko nang may katatagan. Ang paghihiganti ko ay tapos na noong lumabas ang katotohanan sa korte. Hindi ko kailangan ang kamatayan mo para maging masaya. Ang kailangan ko ay ang katahimikan ng aking konsensya. Go, Celine. Magsimula ka ulit kung kaya mo pa. Umiyak ng malakas si Celine, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pagsisisi. Tinalikuran ko siya at hindi na lumingon pa. Ang karma ay hindi laging kamatayan.
Minsan ito ay ang mabuhay ng may dalang kahihiyan at pagsisisi habang nakikita ang taong sinira mo na unti-unting gumabangon ng mas matatag. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang simoy ng hangin sa Pampanga ay kasing tamis ng tagumpay. Nakatayo ako sa gitna ng aking bagong negosyo, ang Navarro Design and Heritage Academy. Hindi na ito isang maliit na suyong may. Ito ay isang training center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at mga inang nagnanais na matuto ng arkitektura at disenyo. Ang lupa ni tatay, hindi lang ito nanatili sa akin. Ito ang naging pundasyon ng isang komunidad na nagtutulungan. Ang mga bahay na dati ay balak i-demolish ngayon ay naging mga heritage homes na binibisita ng mga turista. Isang hapon habang natuturo ako sa mga estudyante, isang pamilyar na boses ang tumawag sa aking pangalan. Camille. Lumingon ako. Si Adrian. Nakalabas na siya ng kulungan dahil sa kanyang pakikipagtulungan sa gobyerno, pero bawal na siya mag-practice ng arkitektura habang buhay. Mukha siyang pagod payat at may dalang isang maliit na basket ng mga prutas. Anong ginagawa mo rito, Adrian? Tanong ko. Ang boses ko ay wala ng galit, tanging distansya. Na lamang, gusto ko lang makita si Bea. At gusto ko lang humingi ng tawad sa huling pagkakataon, sabi niya hindi makatingin ng diretsyo. Narinig ko ang balita. You're a multi-awarded designer now. I'm so proud of you, Camille. And I'm so sorry that I was the one who hindered you before. Ang pagpapatawad ay matagal ko nang ibinigay, Adrian. Para sa sarili ko, hindi para sa'yo, sagot ko habang nakatingin sa malayo. Maaari mong makita si B, pero kailangan mong dumaan sa legal na proseso. Hindi na ako ang Camille na madaling mapaikot ng matatamis na salita. Ang Camille na kilala mo ay matagal nang namatay kasabay ng mga kasinungalingan mo. Tumango si Adrian, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Alam ko. Salamat, Camille. Salamat sa pagkakataon. Pinanood ko siyang maglakad palayo. Wala na akong nararamdamang kirot. Sa wakas, ang bawat tahi ng aking buhay ay nasa tamang lugar na. Lumapit sa akin si Bea at niyakap ako sa bewang. Mama, ang ganda po ng bagong bahay na dinesign niyo. Para kanino po ito? Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang buhok. Para sa atin, anak. Isang bahay na hindi gawa sa salamin na madaling mabasag. Isang bahay na gawa sa katotohanan, danggal at pag-ibig na walang hinihiing kapalit. Tumingin ako sa langit. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng kulay ginto sa buong Pampanga. Ang aking kwento ay hindi natapos sa pagiging biktima. Natapos ito sa pagiging isang arhitekto ng sarili kong kaligayahan. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinakamalakas na pundasyon ay hindi ang semento o bakal, kundi ang puso ng isang babaeng marunong tumayo pagkatapos ng bawat pagbagsak. Sa wakas, narating na natin ang huling hantungan ng ating kwento. Nakakahinga na tayo ng maluwag dahil ang katarumang matagal na ipinagkait ay nakamit na rin ni Camille. Nakita natin kung paano ang isang pusong puno ng sugat ay nagawa pa ring magpatawad, pero hindi naging marupok para muling magpaloko. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa amin sa bawat kabanata ng buhay ni Camille. Sa bawat pagpatak ng kanyang luha, alam kong marami sa inyo ang nakisimpatya. Marahil ay naalala ninyo ang eksena kung saan ang sariling biyenan at asawa niya ang nagtulong para saktan siya. Ang hapdi na yon ay hindi lang katang-isip, kundi sumasalamin sa maraming tunay na karanasan ng mga kababaihan sa labas. Ang kwentong ito ay kinuha namin sa karanasan ng isang tagapakinig na itinago natin sa pangalang Marites, 38 taong gulang, mula sa Pampanga. Ipinadala niya ang kanyang kwento sa ating programa upang magsilbing inspirasyon at babala na ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan para mawala ang ating sariling halaga. Ngayon may isang tanong ako para sa inyo. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Camille, magagawa niyo rin bang tulungan si Celine sa huli o hahayaan niyo siyang mabulok sa kanyang sariling karma? Ano ang gagawin niyo kung ang taong pinakamahal niyo ang siyang magtataraydor sa inyong mga pangarap? Sana ay naging aral ito sa atin na ang tunay na pundasyon ng isang tao ay ang kanyang dignidad. Nasaan man kayo ngayon sa gitna ng trabaho sa loob ng boss o nagpapahinga sa inyong mga tahanan, sana ay palagi kayong maging matatag gaya ni Camille. Huwag niyo pong kalimutang i-like, i-share at mag-iwan ng inyong mga saloobin sa comment section.
Mahalaga sa amin na malaman ang inyong pananaw. Hanggang sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa,